Kilala mo ba siya? Adolf Dassler. Si Adolf Dassler ay isang Aleman na ipinanganak noong November 3, 1900 sa Herzogenaurach, Bavaria. Siya ay isang sastre, sapatero, inventor at negosyante na nagtatag ng German sportswear company na Adidas. Ang kanyang mga magulang ay sina Christoph Dassler at Pauline Dassler, bunso siya sa 4 na magkakapatid. Siya rin ang nakababatang kapatid ni Rudolf Dassler, tagapagtatag ng Puma. Kinasal si Adolf kay Kath noong 1934 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1978. Nagkaroon sila ng 5 anak, 1 lalaki at 4 na babae. Nagsimula ang kumpanya sa isang maliit na bayan sa Bavaria, Germany. Sa wash kitchen ng kanyang ina, inirehistro ni Ade Dassler ang Gebruder Dassler Shoe Fabric noong 1924. At sinimulan ang kanyang misyon na magbigay sa mga atleta ng pinakamahusay na posibleng kagamitan, at matutunghayan natin kung paano ang naging stratehiya ni Adolf upang palawigin ang kumpanya. Sa pamamagitan ng pagkakalantad sa maraming uri ng palakasan ay gumawa siya ng isang mahalagang obserbasyon na naging simula ng kanyang tagumpay. Napagmasdan niya na ang lahat ng mga atleta ay mahalagang nagsuot ng parehong sapatos. Sa huling bahagi ng dekada 20 at unang bahagi ng dekada 30 ang pangunahing internasyonal na sports ay ang football, soccer, World Cup, at ang Olympic Games. Naniniwala ang magkapatid na Dassler na kung maipagamit nila kanilang mga sapatos sa paa ng mga atleta, makakatulong ito laban sa mga katunggali. Ang kanilang unang tagumpay ay dumating sa 1928 Olympics sa Amsterdam noong binigyan ni Adolf ang German distance runner na si Lina Radke ng isang pares ng kanyang spike track shoes. Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ng mga babae upang makipagkumpetensya sa 800 meters at si Lina ay nanalo sa karera na may world record time. Mabilis siyang nakipagrelasyon sa German National Track and Field Team sa pamamagitan ni Coach Joseph Weitzer. Ang partnership na ito ay hindi lamang nagbigay ng mahusay na feedback para sa pagbuo ng produkto, tiniyak nito na maraming mga atletang Aleman ang magsusuot ng sapatos na Dassler sa Olympic Games. Nagkaroon sila ng tagumpay sa mga Aleman na atleta sa 1932 Los Angeles Games at para sa 1936 Berlin Olympics at nagpasya silang palawakin ang ideya sa international audience. Sa 1936 Berlin Olympic nagkaroon ng pagkakataon si Adolf sa paparating na Black American na atleta na si Jesse Owens. Nang mawala ang sapatos ni Jesse patungo sa mga laro sa Berlin, nagmumungkahi si Adolf na pumasok upang tumulong. Nakipagkita siya sa atleta at binigyan niya ng ilang sapatos na Dassler Brothers upang subukan. Sinuot ni Jesse ang sapatos na Dassler habang nanalo siya ng 4 na gintong medalya. Nanatiling nakikipag-ugnayan si Jesse kasama si Adolf Dassler pagkatapos ng kaganapang ito, at kalaunan ay naging ambassador para sa kumpanyang Adidas. Sa panahon ng World War II sa pagsiklab ng digmaan, hindi nakaligtas ang mga pabrika sa Germany. Ang pabrika ng magkapatid na Dassler ay ginawang anti-tank weapon para sa hukbong Aleman. Ang makinarya sa paggawa ng sapatos ng Dassler firm ay pinalitan ng mga spot welding machine. Noong binubuwag ng mga tropang Amerikano ang kagamitan ng rehimeng Nazi, sinira nila ang mga pabrika na konektado sa digmaan. Dahil ang pabrika ng magkapatid na Dassler ay kinuha upang gumawa ng mga sangkap ng armas sa pagtatapos ng digmaan ay sisirain. Gayunpaman, ang kwento ay napupunta na nang marinig ng mga opisyal ng Amerikano ang koneksyon ng kumpanya kay Jesse Owens at na-spare ang factory ng mga Dassler. Ang stress ng digmaan ay lumikha ng pagkakahati sa pagitan ni Adolf at Rudolf Dassler. Opisyal nilang pinaghiwalay ang kanilang kumpanya noong 1948. Hinati nila ang mga ari-arian ng kumpanya at, kasunod nito, ay naging magkaribal sa negosyo. Si Rudolf ay bumuo ng kanyang sariling kumpanya ng sapatos na pang-sports na kalaunan ay naging kilala bilang Puma. Si Adolf ay nagpatuloy at naitatag ang kumpanyang Adidas. Nakipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng militar ng Amerika na makakuha siya ng mga natitirang materyales sa panahon ng digmaan. Sa kawalan ng katad, nagdisenyo siya ng mga sapatos na gawa sa mga liner ng tangke ng gasolina ng sasakyang panghimpapawid. Mga balsa ng goma at canvas mula sa mga tolda. Nag-eksperimento siya sa mga pandekorasyon na strap sa gilid ng kanyang sapatos, na nag-iiba-iba ng numero at nagdaragdag ng kulay. Sa kalaunan ay pinili niya ang 3 strap at ipinanganak ang tatak na may 3 guhit.
Maraming kilalang manlalaro at celebrities ang tumangkilik ng sapatos ni Adolf Dassler. Ilan lang sila sa mga ito. Ngayon, kilala mo na siya. Thank you for watching. Abangan ang susunod na ipakikilala ko sa inyo.